Hello po, magandang gabi po. Dave, ikaw ba ay nasa school, nag-aaral pa? Tumigil na po ako. Mm. Ngayong year lang po. Oo. Ikaw, paano ka na-diagnose na meron kang sakit na lupus? Yung before po kasi nung grade 11 po ako, madalas po kaming magkaroon po ng family problem po. Oo. Tapos po noon, nahuli po yung mama ko po, nahuli po yung papa ko na nagsisip po. Tapos pag nag-aaway po sila, parang sa akin po napupunta yung galit ng papa ko. Mm. Hmm. Okay. Bago yan, ikaw ba ay na-diagnose ng lupus talaga? Paano nangyari yon? Nung 2024 po, Oh. na Ano namanas naramdaman po ako mo? Pumunta ka ba sa ospital? Ganon. Nagpa-check up. Mm-mm. Dave? Nung 2024 po, nung una po, parang nakakaramdam pa ako ng sakit po ng ulo. Mm-mm. Tapos yung ano po, nawawalan po ako ng gana kumain. Tapos pagkatapos po nun, sunod-sunod na po, na ilang weeks po, nahirapan na din po ako huminga. Tapos sabi ko po sa mama ko, parang nahirapan na ako huminga. Tapos sabi ko, hintayin ko lang ng ilang araw, baka magiging okay din. Pero habang pagtagal po, parang masyalo pong, parang nalulunod na po ako dun sa, parang may tubig po yung baga ko. Nagpa-check up na kayo? Nagpa-check Nung up na ba parang kayo, Dave? alanganin na po, Oo. nung alanganin na po ako nun, parang nasa barko po kami ay parang pahigop na po yung paghinga ko po kasi parang sa bibig. punong-puno na po ng tubig yung baga. Oo, nahihirapan siya huminga. Oho. Ayan. Pero nagpa-check up nga ba kayo? Mm. Opo, dumiretso na po kami sa emergency po. Pero sobrang tagal din po ng inabot namin bago po na-admit po. Oo. Umaga po kami Dumating. dumating sa ospital po, tapos gabi din po kami na-admit po. Okay. Ayan. Pero, yun nga, Dave, na sabi agad na ikaw ay merong sakit na lupus nung araw din yun? Kasi mukhang may proseso pa bago may mo mga series malaman of kasi test yun yan. Oo, ang lupus. Umabot din po ng mga 2 taon po bago po nalaman. Nung nasa ospital po ako nung 2024 po, ang sinabi po ng doktor, nephrotic syndrome po. Ang sabi po ng doktor ay sa kidney daw po yung problema, kaya po namanas po ako. Oh, Tapos namanas ka. nag-request po yung doktor ng kidney biopsy. Kaso sobrang mahal po. Dahil nga po sa kakulangan po ng fund, hindi po namin siya agad napagawa. Okay. So, pero bago pa nga nangyari yan, sabi mo, lagi na nagbabangayan si nanay at si tatay. Tama? Bago pa mag-iba yung pakiramdam mo, Dave. Bago nyo pa nalaman na meron kang sakit. Okay? Kumusta sila nung nagkaroon ka na nga ng sakit? Kamo? Siyempre, ayan na nga, sabi mo, chinek na yung kidney mo. O tapos ngayon, doktor ba nagsabi na mayroon kang lupus? Lupus nga ba? Opo. Oo. Yan, kumusta yung mga magulang mo sa mga oras na to? Lalo bang mainit yung usapan nila o syempre kailangan mo dyan Siyempre, stress yan dahil Oo, maraming nai-stress bayarin sa eh. ospital. Oo. Kamusta, nagbabangayan pa rin ba? O yung tatay mo na mababae pa rin ba? Naku, yung pa isa. Nung nalaman nilang may lupus ka na. Nung na-diagnose na po ako, sabi po ng lola ko, yan, may sakit na yung anak niyo. Kailangan yung magtulungan para sa gamutan, yung sa mga pambayad po sa ospital. Tapos ilang years po, bumalik na po ulit sa dating gawain yung papa ko po. Tapos hindi na po ulit sila nag-uusap. Tapos Okay. hanggang sa ako na lang po yung pinakausap nila kapag may mga bayarin po sa ospital. Sa akin na lang po sila nag-chat. Hindi na po sila nag-uusap. Hindi na kayo magkasama sa bahay?
Naghiwalay na si nanay at si tatay, ganun ba yon? Naghiwalay na po sila. Simula pa po nung sobrang tagal na rin po. Ah, okay. Hindi lang po ito nung 2024 po. Nag-iisang anak ka ba, Dave? Ha? Opo, sir. Oh, nag-iisang anak ka, tapos si tatay, may iba nang kinakasama sa ngayon. Sumama na dun sa babae niya. Yung nasa abroad po yung papa ko po. Tapos Nasa abroad. hindi po siya Hindi. iba-iba pong babae yung Naku, kausap niya. Wow. Iba-iba. Pero sabi mo nasa abroad yung tatay mo, Dave. Kamusta naman? Nagpapadala naman ba sa'yo para may panggamot ka? Kasi, Financially di ba? na, Oo. susuportahan ka ba? Kasi hindi biro yung sakit mo. Mm-mm. Hindi naman po niya ako pinapabayaan po sa Ayun. mga gastusin ko po. Mm. Uy, sa mga okay na, sa mga nagtatanong kung ano daw ba yung lupus. Oo, Ito, ang lupus po ay isang uri ng panghabang buhay na malalang autoimmune disease. Ibig sabihin nito, inaatake po ng sariling immune system yung katawan ng mga malulusog na cells at tissue. Oho. So, maaari daw magdulot ng pamamaga, pananakit sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng balat, yan, kasukasuan, bato, yan nga yung kidney niya, Yes. at syempre sa puso. Yun yung ibig sabihin ng lupus sa mga nagtatanong sa comment section. So, Okay. yun po ang kalagayan ngayon ni Dave, ha, mga kapatid. So Dave, ano ba yan? Lifetime? Yung magiging healthy ka naman eh. 'Di ba? Naalala ko dati meron ako nakausap na meron din lupus pero kailangan mo lang talaga magpatuloy lang din sa Oo, buhay. healthy living lang talaga. Yes, merong Change lifestyle. at meron ka lang mga kailangang iwasan. Yes. Tama ba, Dave? 'Di ba? opo. Oo. Naging mas na po akong healthy lifestyle po. Mhm. Kamusta na yung kalagayan ng ano mo ngayon, ng yung condition mo ngayon? Healthy ka na ba ngayon? Ano ba? Yung mga sintomas ba ng lupus, medyo ano na ba to? Medyo nag-subside ba? Oo. Nabawas-bawasan? Na-control ba? Mm. Ano nangyari? Yung every month po ay may chemo treatment po ako. Tapos habang pagtagal po nun, ngayon po ay 5th session ko na po. Nawala na po yung mga symptoms po ng lupus. Oy, Mm, thank Yung God. pamamanas ko, pagsakit ng likod. Mhm. Hmm. Very good. Naka-recover naman po ako. Oo. At sa likod ng magandang improvement na ito, na this is good news. Dave, tuloy pa rin ang mga magulang mo sa pagbabangayan nila or hindi na pagpapansinan talaga? Yun lang po. Naghiwalay na po sila. Okay. Hindi na talaga. Hindi na po sila nag-uusap. Pero Dave, kasi hindi ko makita yung direktang epekto nung stress, nung anxiety, Ano pagkakaroon mo ng lupus? oo, ng pagkakaroon mo ng sakit sa mga magulang mo. Pero ang sa tingin ko lang, ang hiling mo siguro ay magkaayos ang mga magulang mo na gusto naman nating lahat, isang buong pamilya. O nga lang, 'di ba? Ikaw ba ay umaasa pa at makakatulong din ba sa paggaling mo at least sa ganda ng pakiramdam na hinahanap-hanap ng katawan mo na sila ay magkausap, tawag mo rito, magsama ulit? Ano po, sa akin po, gusto ko pa rin pong magkaayos sila. Kahit yung parang medyo imposible na po. Kasi yung po, kapag nakakakita po ako ng complete family, tapos sabay sila kumain, sabay sila sa vacation, parang nagiging emotional po ako pag ganun. At saka nagdudulot sa'yo Hindi ng ko pa stress yun pag na-experience. naiisip mo, 'di ba, Dave? Yun ba yung ibig mong sabihin dun sa stress? Yung paghihiwalay ng magulang mo, kaya ka nai-stress? Kasi ang bata Opo, pa nito, naging para ganun ma-stress, na. 18 years old, Correct. boy. Oo. Dave, nasasabi mo yan sa nanay mo? Si nanay mo ang kasama mo? Ha? Yung mama ko naman po ay nag-work din po sa Maynila po dati. Kaya po, wala po akong kasama sa bahay. Until now? Sinong alalay mo lang? Sinong umaalalay sa'yo? Siyempre, may mga panahon, may mga araw na... Baka parang- sumpungin, 'di ba? Oo, Dave. Lola ko lang po yung kasama ko sa bahay. Nababanggit mo yung mga concerns mong yan?
Yung hindi po. Kasi Hindi. madami din pong ginagawa yung lola ko. Mm. May mga iba pa po kaming apo na sorry. Mga May iba pinsan. pa pong apo mga Mm. pinsan po Okay. na inaalagaan po. Oo, Dave, Pero meron yun ka po namang yung ano, lola no? ko sa Meron kang direct line kay tatay mo, meron ka rin direct line syempre sa nanay mo. Tama ba? May Opo. contact. Oo, may contact kayo. 'Di ba? May contact po. Nakakapag-usap ba kayo ng tungkol dito sa nararamdaman mong to? Alam mo, feeling ko kulang Sa sa communication. kulang sa communication at parang ang focus na lamang nila ay yung pa-check up mo, Oo. yung yung session mo, yung mga ganun na lang ang pinag-uusapan, hindi na yung Oo. kumusta ka na anak, ano na bang pakiramdam mo, plus yung presence, 'di ba? Yung Tama. presensya ng mga magulang. 'Yun ang hinahanap-hanap ni Dave. Tama ba, Dave? Opo. Pero alam mo po, hindi mo rin masisisi yung magulang niya kasi imbis na, 'di ba, syempre kung magsasama sila ulit, baka magbangayan lang din. May stress lang lalo to si Correct. Dave, 'di ba? Oo. So siguro mas minabuto ng nanay niya na magtrabaho na lang siya, magkalayo silang dalawa. Mm-mm. Kaysa problema dito sa asawa niya na nambababae, tas may sakit pa yung anak nila, magbabangay lang sila, may stress lang lalo itong may sakit, lalong magkakasakit, 'di ba? Dave, naiisip mo ba yon na mas mabuting ganito na lang ang sitwasyon ng mga magulang mo kaysa naman magkasama nga sila pero palagi naman silang nag-aaway. Tapos yung tatay mo walang tigil sa pambababae. 'Di ba? Hindi ba parang mas nakaka-stress yun sa'yo? Opo. Mm. Parang mas okay na din po na ganun. Kasi paulit-ulit lang din pong ginagawa ng 'Di ba? papa ko po. Oo. So Dave, ano sa tingin mo yung kulang? Salamat kasi sinusuportahan ka financially ni tatay. 'Di ba? Pero yung pangungumusta, yung presence niya, kailan yung huling pagkakataon na nakita mo yung tatay mo in person? Oo nga. 18 years old ka na ngayon. Ilang taong ka noon? Nung pa po, 2023 po. Ang Tagal, no? na. 3 taon na, Tatlong taon Maki. na. Hindi pa kayo nagkikita ulit? Kasi nasa ibang bansa nga siya, di ba? Video call lang, ganoon, Dave. Opo. Tapos ang pinag-uusapan yung Umuwi lang po siya sa Pilipinas kapag isang buwan po na bakasyon. Tapos babalik na po ulit. nakasama ka, hindi. May ibang inaasikaso. Nasa Mindoro po ako noon. Tapos isang linggo lang po ako nag-stay sa Batangas. Tapos bumalik na po ulit siya ng Pero nagkasama kayo. Ng ibang Nagkasama. bansa. Kumusta pala nung nagkasama kayo ng personal? Naramdaman mo ba yung pagiging anak mo sa tatay mo? Or wala lang, pahinga lang siya? O nambababae pa rin? Naramdaman mo naman ba yung care sa'yo ng tatay mo kahit nambababae siya? Yun totoo, Dave. yung pag po financially po. Ramdam ko naman po yung hindi niya ako pinapabay. Pero kapag po tungkol na dun sa mga family matters, yung mga problema ko po, parang hindi po kami masyadong close para ma-open ko po yun. Kasi hindi po kami masyadong magkasama lagi. Tsaka Maki kasi mga lalaki. 'Di ba? Merong sinasabi na kumbaga yung pader namin kahit sa tatay namin hindi namin agad masabi. Hindi katulad ng mga babae na very open sa kanilang mga emotional issues na mai-share sa kanilang mga nanay. What about sa iyong nanay? Nakakapag-share ka naman ba? At nasan ba kasi si nanay? At bakit nga si lola? Andito ba sa Maynila si nanay? Nagtatrabaho rin? Nasa Mindoro na po ngayon siya. Oo. Titinda naman po. Ikaw, Okay. nasan ka ngayon? Dito sa Manila? Batangas. Batangas. Nasa Batangas. Batangas naman. Kasi magkalapit lang yan. Oo, Mindoro, Batangas. Okay. So nasa Mindoro si nanay. Kailan lang kayo huli nagkita pa? Si mama naman po, nauwi po siya dito sa Batangas every month. Okay. So nagkakasama kayo, nagkakausap kayo. Baka kay nanay, nasasabi mo yung ganyan na mga hiling ng puso mo ng isang anak na naiipit sa gitna. Totoo. Si mama naman po, parang hindi kasi ilang beses lang po, sobrang daming beses na din. Parang mas marami na pong naranasan po yung mama ko po sa cheating issue po ng papa ko.
Hindi. Kaya pag po nag-open po ako sa kanya about sa, yun nga po, yun sa pangbababae po ng papa ko, parang hindi na din po siya makapagsalita ng maayos kasi hindi na din po niya alam yung Oo. gagawin. Kasi pag po kasi kinocall out yung papa ko, parang bumabalik din po sa kanya, parang kami din po yung Bukod dun sa usapin na yon na binabalik niya po. kasi hindi na natin mababago. Ayaw na, napagod na si mama. Si papa naman hindi pa pagod sa Oo, pambababae. Ayaw tumigil. Ayaw tumigil eh. Oo, ayaw Kaya, pa maglubay sa pambababae. hindi na ron sa usapin na yon, Dave. Siguro yun lang, mas kailangan ko kayo ngayon. Sana. Ako bilang anak nyo, hindi yung kayo bilang mag-asawa pa, hindi ako bilang anak ninyo. Ito po yung kailangan ko, ito yung nararamdaman ko. Kasi Dave, alam mo, importante na nasasabi ng isang anak yung kanyang nararamdaman sa kanyang mga magulang. Emotional support. Oo. Yun ang kailangan ni Kumbaga, Dave. nalulungkot ako dahil, yan, Oo. kaya ini-encourage natin yung mga bata na wag sila magkimkim Totoo. ng galit, ng tampo, ng ng kung ano paman. Kasi kaya maraming issue ngayon ng depression. Yes. Kasi nga, dahil nasusuppress yung emotion. Mhm. So, ano ba yung nasa sa loob mo na isasabi mo ba yan sa nanay mo? Kasi kung sinusuppress mo ng sinusuppress yan, Nagpipigil ka. masistress ka talaga at madedepress ka. Mhm. So, kailangan mo siyang sabihin, nasasabi mo ba yan, yung nilalaman ng damdamin mo sa nanay mo? Hindi po. Yun. Kung ikaw ang tatanungin, Dave, gaano mo kadalas at katagal na gusto sanang makasama si nanay tsaka si tatay kapag may mga pagkakataon? Yun totoo ha, Dave? Dave? Sorry po. Oo. Gaano mo katagal at kadalas na gustong makasama si nanay? Ang sabi mo, si nanay monthly umuuwi. Gaano katagal ba siyang umuuwi? At ano bang inaasikaso? Nabibigyan ka ba ng atensyon? Hindi. Dave? Ang ano po, siguro po kung may pagkakataon po, kapag umuwi po ulit ng Pilipinas yung papa ko, tapos balik po dito yung mama ko, gusto ko pong kahit 1 day or 2 days, yung magbanding po kami ng Yun. buong araw, tapos kung saan-saan po kami pumuntang magsimba po Yun. sa ibang lugar po. At Yun. least Tapos for just pag-usapan po one kami day. yung mga Ayun ang Go ahead. kailangan ni pag-usapan Dave. po namin yung mga Ano? nangyayari po. Oo. Nangyayari sa politika? Hindi. Saan ba? Sa Siyempre, pamilya. Sa pamilya. Sa pamilya. Yun ang hiling ng isang anak talaga, Okay. no? Na maging present yung nanay at tatay niya na isa silang buong pamilya. Oo. Di ba? Sarap nun. Pero Dave, kanina tinanong ka na ng ate Maki mo. 'Di ba? Tanggap mo naman na ba na mukhang malabo pa sa putik? 'Di ba? Yung maging maayos pa ulit itong si nanay at si tatay. Ang sumasabunot sa kalbo. Oo, Ganun. 'di ba? Tanggap mo naman na 'yon. Na kung sakaling pagbibigyan ka, you don't expect na Magkakabalikan. na may magkaakbay kang magulang Oo, diyan, yung sweet-sweetan. naghaharutan, nagkikilitian. Kasi kapag ka gano'n naman, Dave, para namang plastika naman to, di ba? Wala, parang pinag-aaway mo lang rin ulit Oo, sila. oo. In as much as gusto natin ng isang maayos, isang buong pamilya kasi Dave, 'di ba? I think you're old enough din para maintindihan na yung nanay mo pinoprotektahan na rin na masaktan ang kanyang sarili. Tama. Samantala yung tatay mo, ayaw niya na rin na magpanggap kung ano man ang nasa isipan niya. Ayaw niya magpanggap na mahal pa niya ang nanay mo, gayong hindi na nga. Kumbaga, ito na yung realidad eh. 'Di ba? 18 years old ka na, naiintindihan mo na 'yan, yung mga bagay na ganyan, kung ano yung totoo sa hindi. So ito na yung realidad. As much na gusto natin na magkabalikan sila, Oo. na magkaroon kang buong pamilya, pero kasi ito talaga yung sitwasyon, ito yung realidad. So tanggap mo na ba yun, Dave? Sa akin po, okay na din po. Pero Yun. kung ako po ay bibigyan ng mas gugustuhin ko pong magbalikan po sila. Yun. Kasi Ayan. sa akin po, iba po yung feeling kapag buo yung pamilya. Sige, Naiintindihan ganito namin. Dave. Iba po yung kapag Oo.
Sa mga pag-uusap Nakakasama po. ninyo, sa mga pag-uusap, sa pagtatawagan ninyo ni tatay tsaka ni nanay, nababanggit mo ba yan sa kanila? Na may pag-asa pa ba na magkaayos kayo ni nanay? May pag-asa pa na magkaayos kayo ni tatay? Nababanggit mo ba? Or hindi? Sa mama ko po. Oo. Pero sa Nagtatanong tatay ko hindi. sa kanya. Oo. Sa tatay, nasubukan mo na kay tatay. Hindi pa po. Bakit? Hindi ko pa po. Kasi Nahihiya siguro. paulit-ulit lang po niyang ginagawa na mambabae. Parang nararamdaman ko na parang gusto din, choice niya din naman yun na parang maghiwalay rin silang dalawa. Oo. Yun nga, Dave, di ba? Gusto mo na Yun ang magkaayos dahilan sila. ng maghiwalay nila. Oo. Yun ang gusto natin. Ideally, gusto natin na maging maayos yung mga magulang natin. Pero, you know it in your heart, ikaw na nga rin nagsasabi, kaso si tatay, ayoko nang tanungin yung kasi lolokohin niya lang ulit si nanay. Hindi ba parang itinutulak mo lang ulit si nanay para masaktan? Di ba? Oh, kawawa naman si nanay mo. Wasak Oo. na wasak na. Di ba? Oh, pero syempre hindi natin inaalis diyan yung pag-asa. 'Di ba yung hope na merong pagbabago sa isang tao kasi over the years ako hindi naniniwala na walang kumukurot sa puso, walang pagbabago na naiisip o remorse, pagsisisi oo. yung isang tao nagloloko. Lalo pa nga ngayon, Dave, na May meron karamdaman kang ka. hindi ordinaryong karamdaman ito. Hindi ito basta ubo, hindi ito basta sipon. O hindi ka natapilok lang dyan. Totoo. Seryoso ito, meron kang sakit na lupus. 'Di ba? This could be it na kung makakausap mo lang na maayos si papa mo yung tatay mo nang wala kang judgment. Kasi meron ka ng ngayon meron ka ng lolokohin mo lang ulit si nanay Hindi dapat. Kung gusto mo na mabigyan siya ng pagkakataon na mapakinggan yung side niya, kailangan bukas ka rin doon sa sasabihin niyang pagbabago. Kasi pagka sinabi mo, balikan mo na si mama, kahit na alam ko namang babalik ka rin sa mga babae mo, nagpass Wala ka na, na ng pinangunahan judgment. mo na agad. Yes, Oo. nakakawalang gana para sa Totoo. isang tao yung ganoon. Pero kung kakausapin mo talaga yung tatay mo ng heart to heart, At lalaki sa lalaki. oo, tay, pwede ba magbago ka na? Kasi ito na nga yung kalagayan ko. Pwede ba, hindi natin masasabi yung buhay ng tao, di ba? Yeah. Pwede mo sabihin yan na anytime, pwede na. Alam mo ba yun, tay? Mga ganon. Na baka pwede naman magpakatino ka na para lang sa akin. Kahit di na para kay nanay. Kailangan ko kayo Oo, ni nanay. ayun. Magpakatotoo ka lang, sabihin mo yung totoong nararamdaman mo, inilalaman ng puso mo, para naman kumurot-kurot kahit papaano dun sa puso ng tatay mong babaero. Ano yun? Naaantig yung Diba? puso. Na magbago siya para sa'yo. Kasi kailangan mo siya. Kailangan mo sila. Yan. Diba? Why not? Try mo lang, Dave. Try mo lang. Huwag mo siyang pangunahan. Huwag mo agad husgahan yung tatay mo. Na. Carry ba yun, Dave? Opo. Dave, Opo. mga kailan ka magkakaroon ng lakas ng loob? Hindi, kasi you have to make Mga up your bukas. mind. Oo, 'di ba? Na kung gusto mo ng pagbabago, kailangan nakapag-desisyon ka na hindi kakausapin ko talaga si tatay ng masinsinan. Tungkol dito kung may pag-asa pa ba or wala na. 'Di ba? Para hindi ka naaasa, 'di ba? Focus na ako dito, magpapagaling ako, magpapalakas ako at sana makabalik ako sa pag-aaral dahil ngayon ay wala ka yata sa school, Dave, Hindi siya Dahilan nag-aaral. ba yung pagpapagamot mo? Opo. Na priority ko po na muna ngayon. Oo, pahinga Health mo ko na. po. Okay. Yung ganyang kaseryoso kasi mga bagay, alam ko tutok dyan yung mga magulang mo. Alam ko merong pagmamahal Maki. It's just a Meron matter yan, of meron. yung magbi-bridge doon sa dalawang sa dalawang doon sa mag-asawa. Oo. Malay mo, ikaw yun talaga. Kailangan lang talaga ng maayos na komunikasyon. Di ba, Dave? Opo. Tama po. Okay. Oy, alam mo, meron nakikinig sa atin, itong si RB ng Pangasinan para magbigay ng kanyang payo. Ayan, hello muna kay Sir Jovi Francisco. O, di ba? Hi, Sir Tsaka kay Jovi. Cheeky Verhel. Hello. Oh. Ayan, Ano magbibigay ba si ng Mase? advice sa Hindi atin. ko napansin. Si Okay. RB ng Pangasinan. Hello, RB. Hello po, DJ Maki and Kuya Poy. Magandang gabi po. Magandang gabi din.
Alam niyo, ako sa totoo lang, yung father niya kasi hindi ako naniniwala na hindi niya ito babalikan. Siyempre, anak niya yun. So para sa akin, kahit doon na lang sa mismong anak ay Dave na lang, kahit di na sila totally magkapalitan or so whatsoever, yung para na lang talaga kay Dave. Kasi ang lupus po kasi, seryoso po yan. Nandiyan na hindi ka pwedeng ma-expose sa sunlight, etc. etc. Ang kailangan lang naman ni Dave kasi yung presence, Tama. the both of the parents. Kasi doon siya huhugot ng lakas ng loob para magpatuloy. Kumbaga, ang kailangan kasi ni Dave ngayon, yung support system, Tama. the both of the parents. Yun kasi yung hinahanap niya, yun din kasi yung totally kailangan niya. Tsaka yung makapagpalakas sa kanya, di ba? Yes, Oo, pampalakas na lang tama ng po. loob. Pampalakas yun. Kailangan maintindihan ni Dave na kailangan mo yung parehas mo magulang pero not necessarily na maging buo pa silang dalawa ulit. Yung presensya lang Presensya. ba? Yung energy nila. Di ba? Maraming salamat sa iyo, RB. Yun lang ba ang gusto mo sabihin, Ay, RB? galing Baka po. meron ka pang gusto sabihin. Wala na? Wala naman na po. Okay. Thank you, RB. Okay. Ayan, si RB ng Pangasinan. Okay, Dave, alam mo maganda rin yung punto na yon. Ano? Oo. Nararamdaman mo na meron kang tatay. Nararamdaman mo na meron ka ring nanay. Alam mo, hayaan mo nang problemahin ng mga magulang mo yung problema nilang mag-asawa. 'Di ba? Dahil ikaw bilang anak ay meron na ring problema talaga. Ito naman ang maganda rito. Hindi ka pinababayaan ng nanay mo at ng tatay mo sa problema mo. Oo. May Lalo na sa suporta ka pa kalusugan mo. rin. Oo. 'Di ba? Oo. Hayaan mo na yung problema ng matatanda sa matatanda. Siguro palakasin mo na lang ngayon, hindi lang yung katawan mo, syempre ang iyong spiritual na kalusugan. Oo. Magdasal ka na magdasal, huwag ka mapagod magdasal. At isama mo sa pagdarasal mo yung kahilingan na magkaayos ang mga magulang mo. Maghimala sana, no? Na ang tatay mo ay hilutin ng puso, palambutin, magbago, para balikan ng nanay mo. Nang sa ngayon, di ba, kapag ka nagkabalikan sila, naayos nila ang problema nila, di lalakas ka rin. Kasi yun ang kailangan mo. 'Di ba? Matibay na support system. Yan. 'Di ba? Popoy. Oo naman. Yun lamang, Dave. Pero dapat maging matibay ka rin, Dave, to face the reality na hindi man talaga sila mapagkasundo na ayaw na nila sa isa't isa. Ay nandyan sila bilang ama at ina mo pa rin na hindi ka naman tinatalikuran Yung bilang obligasyon kanilang nila anak. You just have to be ginagampanan pa rin. more open sa nararamdaman mo sa ngayon. Hindi ka Tama. dapat nagkikimkim. Tama. Ha? Dave? Ano sa tingin mo? Dave. Opo, sir. Dave, sa pagkakataong ito, ano ang gusto mong sabihin kay tatay at kay nanay? Yung galing talaga sa puso mo, lalong-lalo na nga kay tatay. Nasabi mo, hindi mo masyadong nakakausap, di mo masyadong na-express yung sarili mo. Pero kung si tatay, yung nasa kabilang linya nitong telepono, nakausap mo ngayon, ano yung gusto mong iparating sa kanya? Go ahead, Dave. Yung sa akin po. Sabihin mo, sasabihin ko lang po kay, Dave, sabihin mo, ma'am. tay. Sabihin mo, tay. O, ano bang tawag mo? Papa? Daddy? Ano ba? Papa po. Papa. Okay, Sabihin mo, go. Papa. O, sige. Yung ang gusto ko lang ay sana magbago ka na. Alam kong yung pang bababae may dahilan lang dahil magkalayo kayong dalawa ni mama. Sana magkaayos na kayo. Mas gugustuhin kong magkakasama tayo. Masaya. Sana pag-uwi mo dito sa Batangas, saka si mama, makapasyal tayo sa iba't ibang lugar, makapag-usap. Kasi yun yung kulang sa atin. Yung bonding. At saka yung pag-uusap kasi lagi kayo nasa work. Lagi kayo nasa work. At naintindihan ko naman kasi para sa akin din yan. Alam kong lahat ng ginagawa niyo ay para sa akin, para sa future ko. Kaya sana magkaayos na kayong dalawa. Magiging isa na ako sa pinakamasayang anak kung mangyaring magkabalikan man kayong dalawa. Yun lang po.
Okay. Mga kapatid, parang napakasimple kung pakikinggan natin ang kahilingan ng isang anak. Uniko iho, nag-iisang anak na si Dave sa kanyang mga magulang na pinili na magkaibang direksyon ang tunguhin sa kanilang pagpapatuloy. Hindi sila nagpapabaya dito kay Dave, pero parang nandahil nga sa gusot na hindi na talaga maayos nitong mag-asawa ay mukhang hindi mahirap ipilit pero hindi imposible na sila ay magkabalikan pa. Pero Dave, ang hiling namin sa iyo mula dito sa Heart to Heart ay ang lakas ng loob na tanggapin ang realidad at yung matinding pagkapit sa may kapal, no? Na tayo ay mabigyan pa ng mas mahabang buhay para makita natin yung inaasahan nating magandang pagbabago sa mga magulang natin at pati na rin sa ating sarili. Sa likod ng lahat kasi ng ito, Maki, Diyos pa rin ang magdidirect sa ating buhay. Tama. Wala na akong masasabi, Poy. Sobrang tama ng mga sinabi mo. Thank you, Pero Father. Dave, lakasan mo ang loob mo sa pagharap dito sa realidad na to. Oo. Lakas lang ng loob, Dave, at syempre tiwala. At wag mong kalimutan syempre ang sarili mo rin. Alagaan mong sarili mo, hindi natin kontrolado kung ano yung reaksyon ng mga magulang mo. At syempre, ang kontrolado lang natin dito kung ano yung i-react natin doon sa sitwasyon natin ngayon. So, alagaan ang sarili, ang emosyon, syempre huwag masyadong papaka-stress para ang health natin, hindi rin mag-suffer. Diba? Para magtuloy-tuloy din ang ating pag-igi at paggaling. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa mga totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts at sundan nyo rin kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website sa truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.